stock market. Ito po, para magkaroon tayo ng idea, ano bang, paano ba ginagawa itong stock market? Ito, meron po tayong bisita. Si JJ De Mesa. Good afternoon po. Yan, magandang gabi. Magandang gabi rin po. Kay JJ De Mesa. Yes, sir. Na ano po ito, magkakaroon sila kasi ng seminar sa June 14. Opo. Tama ba yun? June 14. Yes, sir. June 14 po, Saturday, 1 to 5 p.m. Para malaman nyo kung paano mag-invest dito sa stock market. Pero tanongin muna natin, para magkaroon tayo ng idea, paano ba nag-i-invest sa stock market? Okay. Actually, sir, ang gagawin nyo lang po is, first of all, mas maganda po, pagdasal nyo po muna na tama po yung gagawin nyo. Kasi yung iba po kasi, sugod lang po ng sugod sa mga gusto nilang gawin. Hindi po sila humihingi ng blessing galing sa taas. So, maganda po yon. Now, kapag nakuha po nila yung blessing na tuloy po nila yung ganitong klaseng negosyo, saka po nila pag-aaralan. Kasi alam naman po natin na lahat po ng negosyo, dapat alam natin. Dahil pag kumbaga sa kainan, pag nawala po yung tagaluto natin, syempre, patay na yung negosyo. So, dapat tayo mismo alam natin paano gumagana siya. And kapag napag-aralan na po natin siya, ang puhunan lang po dito, ang simula lang po is 5,000 pesos. Sa 5,000 pesos na pong yan, pipili po kayo ng broker na hahawak po ng pera nyo. Tapos, pagka pili nyo po ng broker, syempre kailangan lihitin mo po yan. Makikita nyo po sa website ng pse.com.ph. That's pse.com.ph. Tapos, pagkapili nyo po, doon nyo na po pag-aaralan kung ano naman po yung kumpanyang i-investan nyo. Tapos, kapag nakapili na po kayo, mangyayari po doon, aantayin nyo lang po yung trend na tinatawag kasi normally ang trend po it's either pataas or pababa. Pag pataas po, yan po yung masarap na tiyempong bumili kasi for sure, kikita kayo dyan. Pero pag ang trend po naman ay pababa, yan naman po yung tiyempo na magandang ibenta siya. Kasi dyan naman po kayo malulugi pag hindi nyo na-ibenta ng maaga. So, kailangan pala, tinitingnan mo yan, ano? Opo. Pero, mayroon pang isang klase ng sa stock market. Pagka ganun kasi ginawa mo, lagi ka nakatutok dyan, di ba? Hindi naman po. Kasi, actually, marami po tayong mga investors na tinatawag. Nandyan po yung mga long term. Yan po yung kahit hindi nyo po siya tignan minuminuto, araw-araw, oras-oras, kahit patulugin nyo lang siya doon ng ilang buwan or ilang taon. Sa sobrang ganda po ng kumpanya, sa sobrang ganda ng pamamalakad nila, paniguradong kumikita sila. Tapos meron din po tayong tinatawag na medium term. Yun po kadalasan yung ginagawa ko paminsan. Sumasabay po kayo sa trend. Ang mangyayari po doon, sa loob ng ilang araw or linggo or pwedeng buwan, yung trend niya ay pataas. Parang, sige magbanggit na lang isang kumpanya, parang Jollibee. Simula na nagsimula siya, dire-diretso yung pag-angat niya. So, kumbaga kahit patulugin mo lang yung pera mo doon, panigurado, kikita ka. Tapos, meron din po tayong tinatawag ng mga day traders. Yan po yung sa loob ng isang araw, gusto nilang kumita kagad. So, yun nga lang po, medyo mas risky. And i-advise ko lang po yun kapag talagang gamay mo na yung market. Pero may isa pang ganito, yung mga nag-i-invest dito sa stock market, yung averaging naman. Apo. Every month, halimbawa, yung mga nagsumusweldo, sa halip na sa bangko mo i-deposit, bibili mo ng stocks. Tama po yun. Halimbawa, 5,000 every sweldo. Kaya mo yung 5,000 every sweldo, bibili mo ng stocks yan. Kahit tumaas, kahit bumaba, bibili ka nun yung stock na yon, di ba? Opo. So, kung tumagal yan, halimbawa, 5 years, 10 years, makikita mo, mas malaki pa rin yung tinubo kaysa kung diniposito mo lang sa bangko. Tama po yun. Yan po yung tinatawag nating compounding interest. So, sa tinagal-tagal na ininvest mo yung pera mo dun sa kumpanyang yon, sa haba rin nung pagkita niya, kasabay ka. Kasi ano yan kahit bumaba yung stock niya, kahit tumaas,
kahit magpa-fluctuate yan sa pagtagal ng panahon, yung average nun, mas malaki pa dun sa interest sa bangko. Tama po yun. Diba? Opo, at ang maganda rin po dyan, isa pong kalaban kasi natin pagdating sa pera is yung tinatawag nating inflation. Lahat po ng presyo sa merkado ngayon o sa labas, lahat po yan tumataas, wala pong bumababa. So maganda po dyan kung yung value ng pera natin sa panahon na sabihin natin after 5 years, mas malaki na. Kasi kung itetenga lang natin yan sa mga, for example, bangko, huwag naman po sana magalit sa akin yung mga bangko, yung interest po ang liit lang. Kahit i-time deposit mo pa yan, pero kung ilalagay nyo po for example sa mga investment tulad ng stocks, panigurado po kikita po kayo doon. Yan. Kasi ganito yan. Sa bangko, ang interest rate ngayon 0.25% per annum. Di ba? Apo. 25 centimos lang sa piso. Di ba? Ganun lang. Apo, parang ganun po kaliit. Parang ganun lang Apo. Sa isang taon. Di ba? Ganun lang Apo. Kaya napakaliit ng Hindi ka 0.25% percent yun, hindi ano yun. Ha? Kaya napakaliit lang. 0.25%, hindi lang 25, malaki 25% yun. Tama po. 0.25%. Luging-lugi po kayo doon. 0.25%, hindi yung nabanggit ko example 25% yung malaki yun. Apo, sobra po yun. 2.5% lang. Ibig sabihin napakaliit pa, baka 5 lang. Tama po. Ha? Mga ganun lang. O 2 centavos. Ganun, 2.5 centavos. Opo. Ang kita mo sa isang taon. Diba? Kahit na tumagal yan ng tumagal, kung ang deposito mo kukunti lang, maliit lang ang kita mo, di ba? Tama po. Tapos may inflation pa, mas malaki sa 0.25% per annum ang inflation. Doon pa lang po, lugi na kayo. Di ba? Tapos kung time deposit, ang interest rate dyan depende sa sa haba ng iiwan mo yan sa bangko. Opo. Saka depende sa laki nung i-deposit mo. Tama po. May 1% dyan, yung iba wala pang 1%. Per annum yun, sa isang taon yun. Opo. May mga ganon. At may mga charge pa po yan. May mga tinatawag tayong mga doc stamps, mga tax. May mga ganyan. Sa stock market, pwede ka, limbawa, katulad nung kung hindi ka naglalaro ng talagang yung katulad nung gusto mo kumita ngayong araw na to, naglalaro ka, titingnan mo kung alin yung tumataas. Apo. Bibili ka, bibenta mo rin mamaya. Pwede po yan, apo. Sara, kumita ka na. Tama po. Pwedeng ganon. Apo. Tapos kung dito yung sinasabi ko kanina na bibili ka lang yan, halimbawa, yung isang company, stock niyan, nakita mo, stable naman yung company, okay, bibilin mo yung stock niyan para ka nag-iipon sa deposito mo sa bangko, yung stock ang binibili mo. Tama po. Diba? Pwede ka kumita niyan hanggang 24-25%. Ganon, o mas malaki pa kung minsan. Opo, tama diba? po. Tama po. Ganon. Kaya malaki yung yung inflation, nalalampasan mo. Diba? Opo. Ayun. Para kayo matuto niyan, merong seminar pala. Opo. Actually, sa June 14 po, meron po kaming seminar. Sabado po siya, 1 to 5 p.m. Dito lang po sa AFP, Multipurpose Hall, sa Camp Aguinaldo, EDSA QC. Ang presyo lang po niya, ang seminar fee po is 1.5 lang po. And sa presyong 1.5 po, matututunan nyo na po yung diferensya ng mga iba-ibang klaseng mga negosyo na pwede nyo pasukin. At the same time, yung pong pagpasok po ng stocks. And actually, kinagandahan po nun, dun po talaga mabubuksan yung isip nyo pagdating po sa negosyo. Yan. Oo, maganda yan. Kaya saan pa pwedeng tumawag o saan pa pwedeng kontakin kung sakali gusto nyo magtanong dyan? Ay, sige po. Kung gusto nyo po magpa-reserve ng ticket na 1.5 dito po sa pag-invest po sa stock market, ang numbers lang po namin ay 208-8715. That's 208-8715. Or sa cellphone po, that's 0925-889-9626. That's 0925-889-9626. Okay, maraming salamat. Maraming salamat din po. Okay, yan maganda to sa stock market. Bihira tayo makakarinig ng mga ganito, no? Kaya pagka may mga ganyan, magandang samantalahin yan. Okay, oras natin. 20 minuto na lang, alas 7 na. Dati, laba-laba all the time. Pero ngayon, dahil sa Thank you po.